everyone. Ayan, ay, happy lunchtime pala sa 11:27 na. So, waiting tayo na sasakyan papuntang South Road. Ayan, sa Barangay Kanapuan, baka malinis natin. Samahan nyo ako. Actually, nakapang ano. Hindi nyo tayo ko. Ayan, nagpalit tayo nag-change clothes tayo kagabi kasi yung event is buong damag din nag-start. Pero natulog naman siguro sila. So, waiting tayo ng sasakyan natin ngayon. So, shoutout sa kay Saving YouTube channel. And hopefully, hello po, good afternoon. Hello mga viewers, and back to my YouTube channel mga viewers na happy lunchtime. Inom tayo ng ice tea na hindi malamig. Charot! Hello everyone! Shoutout po sa Siligan YouTube channel. Ayun, dito tayo ngayon sa municipal na Jose Pangaliban. Shoutout! Nasa reception tayo. Medyo masarap yung ano nila. Recipe nito. Ayan. Mas uminom tayo ng ano. Ano nga to? Nesty. Anong flavor? Ice tea? Shoutout, hindi malamig yung inumin nila. So ayan, kain po tayo mga viewers. Ano, yung kanina natin is na-vlog na natin yung wedding ceremony. Ano? Kain po tayo. Happy lunchtime to everyone. Ayan. Shoutout kay mama nakatabi ko. Ayan. Mama, say hi. Shoutout po. Shoutout po. Ayan sa aking pinsan. Ayan, tingnan natin si pinsan natin. Ayan, sarap na kain. Raymart, Erenyo. Search siya. Ano niya na siya pala? Kuya. Sino pa? Shoutout ka kuya. Ay, grabe siya. Ayan pala. Ayan talaga. Ayan. Vlogger pala si ma'am. Follow na natin. Channel lang. Sige na po, sir. Kay Siligan YouTube channel. Siligan YouTube channel. Nagla-live ka? Naka-live kayo ma'am? No. Vlog lang. Dapat din po kayo. And everyone, ang sarap ng ano natin, no? Little lumpia. Ang sarap dito kaysa doon sa Pacific, Ocean. Pacific Resort. Ang sarap ng pagkain. Ano po yan naman? Para mapalo ko si ma'am. Ay, sorry. I-search natin yung kay Siligan YouTube channel. Punta kayo sa YouTube, then search. Yeah. Yeah. This one, no? Naman po. Naka-t-shirt na po. Thank you. Tingnan ang followers si ma'am. Mga 42,000, no? Huwag mo kalimutan mag-comment, mag-like, mag-share. Hello, Raymond! Walang kami din. Ayan to yung kakabi. Meron na mag-edit mo na. Marami, kainin na lang. Kain ka na. Ay tayo, meron tayo. Ito yung pinaka-favorite on dessert na yan. Buko banda na yan. Tama nila. Tara.
Bilang ka. Ba't nagpupulos ka rin? Ayun na. Parating mabuting tao. At totoo naman, almost sa pamilya mo kayo lahat, totoo mabuting tao kayo dito sa bayan natin sa Sera. Maraming salamat po sa mga. Nasaan kayo? Eko, mayroon bang gustong tumutol sa kasalan ito? Wala po. Kung mayroon, mangyaring lumabas. Sige na po, tayo po tayong lahat para sa pagbibigay ng seremonya. John Paul at Chiki, kayo may usap loob na umarap sa tanggapan ito at nanunumpa na kayo ay nagkakaisa, nakahanda ng asawa magsama habang kayo ay nabubuhay. Sama pa. Archie at Rachel, kayo ba ay usap loob na umarap sa tanggapan ito at nanunumpa na kayo ay nagkakaisa, nakahanda ng asawa at magsama habang kayo ay nabubuhay. Maghawa pa. Ang ngalang pag-aasawa ay isang pagbuklod na may pananalitiin na dapat isigawa sa harap ng bayan at lipunan. Ang pag-aasawa ay nagpakaisa sa isang kasunduan ngayon. Ang sino sa inyong dalawa ay walang karapatan ng pag-asawa muli. Maliban lamang kung isa sa inyo ay bawian ng buhay, kundi kaya inyong kasal ay mapawalang bisa at nabubuhan. Tungkulin niyo na magsamang mahusay, tahimik at magmahalan sa lahat ng oras sa ilalim ng kaginawahan. Pagtulungan sa lahat ng gawain at suliranin ng mag-asawa. Magamat kayo ay mag-asawa na, walang karapatan ng sino man sa inyong dalawa na parusahan ang bawat isa. Ano man ang ari-arian na inyong makuha at malilikom simula ngayon ay bibilang ng pag-aari inyong dalawa. At kung sa inyong pagsasama ay pagpalaing magkaroon ng anak, tungkulin ninyong alagaan silang mabuti, akaya at hubugin sa mabuting landas ng buhay upang sila ay magiging tawag sa kanya pagkainan. Tawagin mo siya at sumunod sa akin. Susunod mo ang sisig dito. Tanda ng aking pag-ibig at walang hanggang katapakan sa iyo. Sige ko rin. Ano parang sa kanya? Tawagin mo siya, yun din po. Tawagin mo siya. So, kung ang singsing na ito. Tanda ng aking pag-ibig at walang hanggang katapatan sa iyo. Tingnan siya. Archie, kasi yung singsing. Anong tawag mo sa kanya? Date. Ano yung singsing para sa kanya? Haba ko may kaloob. Tawagin mo siya. So, kung singsing na ito. Tanda, malaking pag-ibig at wala hanggang katapatan sa iyo. So, ano tawag sa kanya? So, magsingsing na ito. Tanda, ng ating pag-ibig at walang hanggang katapatan sa iyo. Alinsunod sa kapangyarihan pinagkaloob sa akin ng batas. O si Ariel Ibnon, puro bayan mo sa Pangaliman Camarines Norte. Ikaw, Archie at Rachel, John Paul at Chiki, ay akin ang kayo ay akin ang pinag-iisang dibdib at ganap nang itinideklarang mga legal na mag-asawa. Congratulations sa inyo. Ang buhay mo bagong kasal, palakpakan natin. Lahat po ng cameraman, dito po set po po. Dito po kayo. Alam niyo na po anong kasunod niya.
before illegal yun ha. Ngayon, legal na. Pwede mo na igaw. Ibig sabihin, okay kayo, maayos kayo. Dahil wala pa po tayo nabalitaan ng magkasintahan at plano na magpakasal. Sasabihin ng mag-asawa, magkasintahan, yan na niya siya araw-araw na singuli namin dito. Wala bigas. May ibang kahulog ba ito? Discount. Hindi sa lahat ng oras, maraming laman ng bigas nyo, bigas nyo. Wait lang, Hindi isa sa lahat pa. ng oras, malaki yung savings nyo. Hindi sa lahat ng oras, meron tawag ito, kompleto ang i-remit ito ng mister nyo. May pagkakataon, ayaw mo naman mangyari yun, pero just in case na tumating yun, dapat marunong tumiskarte ang babae. Kasi yung sinasabing ng lalaki daw ay mantener, sustainer, disponer. Sa totoong buhay, hindi totoo yun. Ang lalaki, mantener, sustainer. Pero pagdating sa disponer, babae. Tama po ako mali. Sino nagbilis poder sa loob ng bahay? Diba babae? Kasi by nature, mahihain daw ang lalaki. Yun yung ibig sabihin kung matuto sa akin kahit wala. Yes. Baka naman literal yung naintindihan, pakulo na kayo ng pakulo ng tubig. Sabi ni Bego. Yun ang ibig sabihin. Ha? Wala sa inyo na. Panalangin ko na maging maayos yung kasama nyo. John Paul at GJ, RJ. Taas na po kamay ng mga magulang itong pinaksan natin dito. Okay. Sino po ang nanay at tatay ni RJ? Taas na po kamay. Kayo po. Kayo po si Benedicto. Benedicto. Asan po si Ate Florencia? Si Kuya Romeo, Irenio. Tapos si Ate Giselle. Si kay John Paul naman, si Kuya Gerardo. Si Tatay Gerardo. Tapos si Nanay Bernardita. Si Ate tapos kay Ate Jinky naman, kay Jinky, si Tatay Salvador. Tapos si Nanay Josephine. Yung mga nanay po, tatay, yung kinakasal natin, maraming salamat dahil dito kayo at binibigay nyo ng paspas. Ito mga kinakasal natin. Malaking bagay po yung sa mga kinakasal natin. Pero, gusto ko lang pong sabihin, ano mga pinananak itong mga anak nyo, nagpirma kayo ng birth certificate. Tama po. Pero sa marriage certificate, wala nang pinipirmahan ang nanay at tatay. Malaki po. Masili po, ang napirma na lang yung nagkasal, yung ikinasal, at yung mga testigo, mga ninong at nina. Wala na yung mga magulang. Bakit kaya? Mas magulo. Sabi po sa Bible, darating daw panahon na yung mga anak natin, lilisanin tayo para bumuo ng sariling pamilya. Kaya ito po ay susog doon sa aral ng Biblia. Kaya ang civil code, hindi na kasama sa pirmahan ng mga magulang. Pero hindi nila kahulugan na tapos na po yung obligasyon natin bilang magulang o relasyon. Diyan pa rin, ang pakiusap ko lang po, hanggat hindi sumisigaw ng saklolo itong mga ikinakasal natin, papayain nyo lang. Ibig sabihin, kaya nila. Pwede na lang pag humingi ng tatay, nanay, humingi ng tulong sa anak. Pero mas magiging maayos po ito kung hayaan natin na kapag-discovery ang buong ng sarili pa. Okay po? Kayo may kinakasal po kung maniniwala na mga biyanan kontrabida. May totoo yan. Mga magulang yan. Lahat naghahanda ng kakabuti. Kailangan lang ng respeto at mahalin pati yung mga in-laws nyo
Katulad ng pagmamahal nyo sa sarili nyo. Okay? Nagiginahin nyo. Wala na bago. Papasin kasi si RG tsaka si John Paul nakatingin lang sa lamesa. Baka nagbago yung isip nila na rin. Hindi. Pag nagbago, okay mo ka na lang. Bukas uling alas 10, atay ko tayo. Sa mga ninong at ninang po, maraming salamat din sa inyo. Okay lang po mag-roll call tayo. Ang ninong po ni John Paul at ninang at ninong Jinky ay si Regina Gonzaga. Proxy. Pag ako nagkakasal, pag absent po ang ninong o nina, nagpupunta ng 5,000. Ibibigay ito sa inaanak. Eh, saka si Regina nagpadala ng proxy, kaya kalahati na lang, kung 5. Ninang Salita ay present, si Ninang. Ninong Sinito, present. At si Ninang Susana, ay po. Ninong at Ninang naman po ni RG at Rachel, si Ninong Budofredo, present. Ninang Sheila May Salazar, present. Major Albert Baby, Albert, present. Ninang Belinda Toscano, present. Wala tayo mapupulit na. Pero na. Salamat po sa mga ninong at ninang, ha? Malaking bagay po yan pag nakukuha kayo yung ninong at ninang. Pag nakukuha kayo yung ninong at ninang, magsiselebrate na. Matutuwa. Alam niyo po kung bakit? Pag nakukuha ang ninong at ninang, ang ibig sabihin, pinapatunayan mamahalan kayo. John Paul at Jinky. John Paul, ano, Jinky. Tingnan mo, nasa kapila mo. Ikaw, Jinky. Ikaw, RJ. Ano sa Rachel? Ikaw, Rachel. Sige na. Ano pang hinihintay nyo? Kasal na kayo. Ito pong ikakasal natin ay parehong hindi pa nagsasama. Sabi ng tama yung ano ko. Si RG at Rachel for 8 years, magkasintahan. Kayo naman magkasintahan for 5 years. Ako bilang mayor, nagpapasalamat sa inyong dalawa. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayong panahon, parang pumunti nang naniniwala sa henerasyon nyo ng kasal. Ang advocacy kasi na maaari lahat na nagsasama sa pangaliban dapat makasal. Kasi ang paniniwala po yung unang hakbang para makabuo ng isang masayang pamilya dapat kasal. Kasi pag nagpapakasal ng kasintahan, ibig sabihin kayang ipagsigawan sa buong mundo sa harap ng bayan ng Diyos na talagang mamahalan kayo. Hindi pinatago, hindi pinangaya. Pangalawa, sa panig ng lalaki, kung nagpapakasal, natapanan. RJ at John Paul. Kasi kung nagpirma kayo dito, ibig sabihin, pinapasan niyo yung responsibilidad. May mga lalaki na takot sa responsibilidad. Pero kayo, salamat dahil tinatanggap niyo yung responsibilidad ninyo. Ang ayoko ng mga hindi nagsasama, parang kayo hinihintay pang iba yung pagkasintahan. Sasama sa isang bubog, pero hindi nagpapakasal, parang hinihintay. Ang masama, pag nagkakaroon ng anak. Pag nagkaroon ng anak, nakatagpo ng iba, maghihiwalay, sino yung magsasuffer? Yung bata. Pag nagsuffer yung bata, lalin po yung porsyento na magiging maayos yung buhay niya. At dyan napapasok ang gobyerno, nagtagpasanin na ng gobyerno. Kaya, salamat sa inyo, RG at Rachel, at John Paul at Jinky, ay bago ang lahat magpapakasal. Salamat din po sa mga nandito sa
ng Tagalog ng witness sa pagsaksi ng kwento ng pagmamahalan ni RG at Rachel, John Paul at Chiki. Ngayon ay 6, huwag yung kalilimutan, mahalagang peche ito si kanina, pinanong ko si RG, kung bakit mahal niya si Rachel. Ano po sagot ni RG? Ano yung sagot ni RG kanina? Tinanong kung mahal si Rachel? Opo daw po ano? May sunod akong tanong. Did you kalahin your station ano? Ang sunod na tanong, Kuya Mego, bakit mahal mo si Rachel? Makasama ko habang buhay. Ikaw dyan, Paul, ba mahal si Chiki? Sayang mo na kung makita yung mga hindi ko talaga na sa mga ex. Ayan. Pero kasing naitanong ko yun, hindi para makibarites yung mga witness dito. Pero pupuri ng relasyon. Kasi madalas kong binabanggit pag nagkakasama. Tatlong uri ng relasyon. Una, relationship by charm. Tandaan nyo ha? Itong relationship by charm, kadalasan, hindi mo ikinakasal ako na medyo bata pa. Pag tinatanong mo yung lalaki, ba't mahal mo itong babae? Pag tinanong mo, bilis ito sumagot. Pag tinanong mo kung bakit, ang sasabihin, siyempre po maganda. Makinis ang balat, sexy. Ganun kadalasan, ikaw naman babae, ang sasabihin, kasi po gwapo. Ang tawag doon ay relationship by charm. Kung gwapo at maganda kayo, bonus na lang yun, ha? Pero huwag yung doon sasandal yung pagmamahalan yun. Dahil usually, maling pangunawa yun ang salitang pag-ibig. Kasi, pag doon ang sandal yung pagmamahalan nyo, kadalasan, yung mga naghihiwalay. Dahil ang kagandahan, kagwapuhan, kaseksihan, kamatsyuhan, nawawala. Nakupas yan. Kaya, may mga magkasintahan ng mag-asawa pag nakakita ng mas, nagkakaibalay dahil mali ang pag-usawa. So, I don't want to recommend na doon nyo iasa yung pagmamahalan nyo, yung tinatawag na relationship by charm. Okay? Number 2, relationship by convenience. Bakit pakakasalan po? Kasi po may mamanahin. Kasi may magandang trabaho. Yung mga ganong katangian nawawala din. So, wag doon maging patayan o pamahalan. I highly recommend yung relationship by character. Relationship by character, yung napansin ko kayo kanina, naghahaginap kayo ng sagot, which is tama. Na pag relationship by character, pag sinabi kong mahal, hindi mo talaga kaya ipaliwanag. Di ba? Dahil pag mahal mo, ang nagdidikta, puso. At ang puso, hindi marunong paliwanag. Katunayan, mas isiguro sa sarili nyo, nasa kinakasal natin, marami kayo naging kaibigan, naging karelasyon, girlfriend, pero nagtatanong ko sa sarili nyo, bakit kaya ito yung pinaka-kapakasalan nyo? Kaya may kaibigan kayo, magulang nyo, sasabihin, ang dami naman, bakit yun ang kakakasalan nyo? Hindi mo maipaliwanag. Pero, ang sinabing relationship by character, at doon yung pakiramdam mo, kahit ano pa man, yan na, siya na, gusto mo makasama habang buhay. Tama? Yung pakiramdam. At sa totoo lang, pag totoong nagmamahal, lahat
Pag binigyan ka ng 1,000, may buhay, binigyan ka ng 1,000 ng isang araw, kahit natin kahapon, ngayon 200, okay lang. Kasi pag pusang nagdidikta, pag pusang umiiran, at dyan parati ang pangunawa. Pero pag marami ng tanong, bakit ito lang, hindi na pusang gumagana doon. Ano na? Utak. Kasi ang utak, nagkikwenta. Totoo nagmamahal ko sa ninibago yung pangunawa. Alam ko na nagmamahalan kayo at alam ko gagawin nyo. Rachel at Chinky, wala pang ginagawang kasalanan itong mga partner nyo. Alam nyo kahit silang patawarin. Yun ang nagmamahal. Diyan po, wala pang pagkukulang si Chinky. Archie, wala pang pagkukulang si Rachel. Alam mo, kaya mong ibigay, kaya mong kunan. Yun ang nagmamahal. Kaya mahalaga sa nag-aasawa, i-examine ka sarili at dapat ang nakataya, nagmamahalan ka rin. At yun ang mahalaga sa akin. Pag ako nag-aasawa, siguruhin na may pagmamahalan ang bawat isa. Kasi kahit anong problema ang dumating sa inyo, pag nagmamahalan, kaya-kaya lampasan. Baka sasabihin ng mga kaibigan nyo, mga ninang at ninong, idolize nyo, kapitbahay, na ang magaling na mag-asawa dapat hindi nagkakaproblema. Huwag kayong maniniwala. Walang mag-asawa na hindi nagkaroon ng problema. At ang magaling na mag-asawa, yung magkatulong, magkatuwang na maghanap ng solusyon sa bawat dumarating. In other words, dapat walang iwanan ng mag-asawa. Yun ang tatandaan nyo, ha? Alam mo sa ngayon, yun ang nararamdaman nyo, dapat nagatulo talaga. Ang tawag doon ay synergy. I-develop sa pagitan yung dalawa yung synergy. Mahina ang isa pag wala ang isa. Dapat yung pagbibayin yung pinag-isa. Mahalaga ang open communication, bukas ng lahat. Sabihin, mali, malaki, dapat pinag-ibig. Ang babae, RJ, John Paul, natataan niyo ang mga babae, gusto raw niya, oras-oras, binupuri. Ano masama? Ang ganda ng basis mo, ang bait, sarap magluto, ang sexy, kahit nagkakabinbin na. Yun ang weakness ng mga babae. Pinapahalagahan sila everyday. Kasi may mga mag-asawa, nung nag-discount ang daming beses nag-I love you. Ibaga, pag nung magkakasintahan pa lang kayo, tawa si John Pulo. Puro mga 30 times a day. Pag sinagot na, 10 times a day na lang. Pag naka-score na, baka 5 times a day na lang. Pag mag-asawa na, pawala na ng pawala. Kapatid. Patuloy-tuloy ko ang kasintahan. Importante dapat, hindi na kayo magkasintahan. Dapat best of friends kayo. Diyan. Ang lalaki naman, hindi kailangan yung sasabihin yung gwapo, minuminuto. Grabe yung confidence ng mga lalaki. Okay lang yan kahit hindi patingin. Ang kailangan ng lalaki, Rachel at City, alam yung respeto. Mahalaga ang babae na respeto sa lalaki. Tunayan, utos ng Diyos sa atin yan. Tandaan nyo, sa loob ng tahanan ang lalaki ang taga-pagmuno. Head. Ayan ang tawag niya sa English, head of the family. Kaya kasama dyan, Rachel at Chinky, siyempre may mga kapitlasan itong mga partner nyo. Hindi pwedeng perfecto yan. May kapitlasan yan na alam ninyo. Hindi dapat pinaniniwento yun sa kaibigan, sa nanay, sa kapatid. Dahil ang kahihiyan ngayon ng isa, kahihiyan na rin ang isa. At ang higit sa mahalaga, dapat mapatunayan yung Biblia pag kayo ay kinasal. Sinasabing pinagsama ng Diyos. Hindi ako, ang Panginoon.
Pag sinabing pinagsama kayo ng Diyos, makakal nyo malalaman ang pinagsama kayo. Mamahalin kayo. Ay, paspas kayo. Pinagsama ng Diyos. Pwede pag-iwalay ng tao. At pag sinabi nyo pinag-isa, ibig sabihin, literal na isa na kayo sa Espiritu, sa dugo, at laman. Tandaan nyo dyan muna, Archie, isa na kayo. Kaya pag alam nyo na isa na kayo, hindi nyo na kaya saktan ninyo kabiyak. Dahil walang tao na sa matinong pag-iisip, kaya saktan ang sarili. Tama? Kaya pag sinasaktan nyo ang kabiyak nyo, sinasaktan nyo sarili nyo. Mamala na. Iisa kayo. Hindi pwede. Hindi pwede. Katulad ng babalitaan natin na physically abuse yung isa. Babala, napakahigpit ng batas. Tao, batas ng Diyos. Kaya yun ang iiwasan ko na. Pakiusap ko sa inyo, RG, at John Paul, Maisha, GP, huwag na huwag kong mamabalitaan na makakarating kayo kay Rapid. Yung mga bagay na kaya i-resolve dito, diyan yung mga manyo, yung mga windows, yung mga nilong na pina, pag-ibigay ayusin, bukas yung opisina ni Mayor para ayusin na. Kung kayo mapunta ron, natin tulpo. Kasi merong maliit na problema, dinulog ng isa. Imbis na ayusin pa, dahil napahiya ng isa, buong mundo ka naman nakapanood, hindi naayos. Di ba na? May mga bagay na kaya ayusin. Sige. Naniniwala ko, baka next year may mga baby na. Tatlo na kayo. Next year. Responsibilidad yun. Ang responsibilidad yun, hindi na lang sa inyo, dalawa, kung hindi, nadadagdagan ng isa. Walang problema sa akin kung magkana kayo isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Kaya bahala. Mahalaga lang, be responsible. Paglabas ng isa, makikwenta nyo naman yan. No? Kwentado yan hanggang makarating sa kuleyo. Magkaya pa, sige. Magkaya pa, sige. Importante, siguruhin nyo na hindi papariwarain pa. Yan. Tapos, paglabas ng baby nyo, huwag nyo na muna pangarapin na maging maging doktor, abogado, mayor, huwag na muna. Paglabas ng bata habang lumalaki, number 1, dapat sa inyo magaling at kayo magpakilala na may Diyos. Ang bata dapat sa nanay, tatay magaling magpapakilala na may Diyos. Dapat lalaki siya na may takot sa Diyos. Pangalawa, dapat lalaki ang bata na may respeto at pagdalang sa inyo. Pagmahal sa inyo bilang mga magulang. Pangatlo, ang bata dapat lumaki na may pagdalang sa kapwa. At pang-apat, siguruhin na yung bata at lalaki nang hindi madadala sa barangay na hindi mapatawad. Pag nagawa niyo yung 4 na yun, sigurado ako na yung pangarap yung kasunod, tiyak na mabubukas. Okay? Responsible na, responsible. Kaya-kaya niya. Ang lalaki haligi ng tahanan, RG, John Paul, kaya-kaya. Basta nakafocus lang. Pag mula ngayon, dapat isip niyo nakafocus sa pagpapamilya. Wala na maraming kalokohan ng barkada, kung ano. Pamilya. May karayan na kayo gagawin, dapat maayos. Kaya dapat ang pagpasa ng responsibility ng tatay malawak niya. Kayo na yung sole provider. Mga simpleng advice ko, sasama na kayo, yung gawain bahay, pag may oras kayo, tumulong sa pagbabayan. Kapagod ang trabaho ng babae sa bahay. Simula pa lang kayo, baka hindi pa kumplete yung washing machine ko, wala pang dryer, mahirap maglaba. Kapag papatuyo o pag walang gawa, maglabay ka partner, magpiga, yun, pagkano.
fire, magpipiga, dali, magtulog. Kung may oras pa, isampay pa. Pag pinatsawa kayo ng barkada nyo na hanggang Bisaya, o kayo, papakit. Ang mahalaga, maayos yung kaharian nyo at natutulungan kayo. Kayo naman, Rachel, Chiki, babae daw dapat matutong magsahin. Ano kayo magluto? Dito na tayo sa munisipyo. Ayan yung natin. Congratulations sa top 10. Ayan. Wi-Fi for all. Free. Ay, mag-free tayo. Ayan. Waiting kami dito. So, ayan. Nahanap ko nga sila lola mo. Hindi pa nga na-chat. Sabi nasa na tayo. Ako nasa tabing dagat. So, ayan. Shoutout po yun si Mama, lalakad kami. Walking kami papuntang Municipal Abosef Panganiban. And after the wedding ceremony, we have receptions. Hindi pa namin alam po masyado kung saan part dito sa Panganiban, pero hopefully makapag-celebrate tayo. Shoutout kay Rachel, congratulations, best wishes to all of you, both with RG. Shoutout sa KCP YouTube channel. Ito po tayo magbili ng ating wedding gift for Rachel, and shoutout po sa KCP YouTube channel and RG. Ano ba pala ng RC? Hindi ko alam. Anisa ata? Ano ba yun? Wait lang. Browse ka natin. Po. Bili po ng regalo. Ayan. Para sa kasal ng aking pamangkin. Okay, si Rachel. Sa Rachel Bola. So, ayan. Nagpapaano na siya. Nagpapag-gift wrap na siya. So, ayan, 10 AM pa naman yung event. So, time check natin 7:22. 3 hours and ano pa. Hindi pala, 2 hours. Sa Panganiban na yan. Sa sa mga accessories store. Ayan, daming Ayan, kita nyo ba? Ayan, dito lang yung matatagpuan sa Panganiban. So, kung may gusto kayo mabili, punta lang po kayo dito. Ayan, si Mama namimili ng paragalo. Samahan niyo siya mga viewers. Ilang peraso? Everyone, nandito na tayo sa Jose Paniban, Camarines Norte, Region 5 Bicol. Ayan. Sama ko si Mama yan. Mabibilin daw siya for the wedding gift of Rachel Carreño Bola ng Jose Paniban. Shout out sa you. Ayan, event natin is 10 AM. So, ayun. Samahan niyo kami mga viewers. You know, sa paa, yung paano sa paa. Pang ano? YouTube channel mga viewers. Ayan, shoutout po sa kay Celine YouTube channel. Ayan.
especially sa avid fans, sa subscribers, sponsors ng KC Iligan Channel and KC Yami Banana. Shoutout po sa inyong lahat and good morning. Happy trip to us and magbabas lang kami on the way to sa Kangiban, Camarines Northern Region 5 Bicol. My hometown and my birthplace. So, shoutout kay Carla Sarah Iligan ng Bicol. Charot. Running for pala charot. And happy Tuesday ulit. Ayan po. So, ingat po kami. Good morning everyone. And ito tayo ngayon sa ating bus stop papuntang sa Panganiban. So, magkukumute na kami ni Mama. Shoutout kay Mama. Good morning. Smell naman dyan. Napatrip siya kanina. And shoutout po sa Kisiling YouTube channel. Ayan. Another vlog for today's happy Tuesday to everyone. Ayan. August 6. Good morning everyone. Ayan. Dito tayo sa Talubatin. So, ayan yung pranks. Nag-pranks kami ni Mama ng food ko. Shoutout. Babiyahin na rin kami ngayon. And hopefully safe travels kami. Magpapaload lang ako dito sa tindahan. Samahan niyo akong mga viewers. Ngayon ay event ng pinsan ko. Ayan. Congrats kay Rachel Arenya Bola ng Jose Panganiban. Mag-load muna tayo para meron tayong pangalan. Shoutout po. Wait lang mga viewers, balik ako.